Hello mga kababayan, kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World, magbabalik po sa inyo at sa video ito, mayroon po tayong mga pag-uusapan tungkol sa mga issue na nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas. By the way, nandito po ako sa Saudi Arabia, dito bandang Damam area. Kung makikita nyo rito yung mga kahoy iba, no? But anyway, taglamig na rito kaya medyo tanghaling tapat na rito kaya lang malamig, kaya nag-ano kami. Kami bulag na nagbubulagan, kami bingin na nagbibingibihan, kami pipisa na ilang sa katahiligan, alam namin lahat kung anong katotohanan. Jacket. Okay mga kababayan, ang issue dito kasi na gusto kong pag-usapan natin at pwede kayong mag-comment dyan sa baba, sa comment section kung ano yung mga opinion nyo. Dahil itong i-discuss ko is akin lang itong opinion base sa aking mga nakikita, nababasa at naririnig. Okay, punta tayo dito sa itong naging maingay ngayon na issue tungkol sa Bukana Bridge dito sa Davao, sa lugar ni Tatay Digong. Okay? Ngayon, ang medyo naano lang ako rito dahil hindi naman tayo ng mga inosente at nagre-research tayo. Itong Bukana Bridge ay pinuntahan ni Pangulong Marcos at base sa mga interview niya, mga kaibigan, inangkin niya itong legacy project niya, legacy project, isa sa apat. Ngayon, yung apat na yon, isa sa apat daw, so ibig sabihin may tatlo pa siyang legacy projects. So di natin alam kung ano yon dahil hindi niya na-mention. Baka isa dito yung yung tawag nito yung crowd control projects. Yun, diyan magaling ang PBBM admin dahil first time ko nakita yung mga rally na grabe ang mga barikada diyan sa papuntang Malacanang. So yan yung isang kahanga-hanga, siya lang ang nakagawa niyan sa panahon niya. Ay yung barikada nga kahit siguro aso hindi makadaan. So yan, siguro isa sa legacy project niya yan, opinion ko lang yan. Kasi wala man tayong naalala, hindi natin alam. Kung hindi ko alam, baka kayo, may alam kayo. Paki-comment na lang mga kaibigan kasi hanggang ngayon nagre-research ako, hindi ko makita yung apat na legacy projects niya. Sabi niya isa sa apat na legacy projects. Ngayon, ito lang gusto kong linawin, komento ko lang ito bilang citizen at bilang Pilipino at bilang taxpayer. Dahil nga itong issue na parang grabe naman ang administrasyon na to na parang pang-aapi sa mga Duterte ba? Pang-insulto, matagal na ginagano ng mga Duterte. Lahat tinuturo. Pero ito lang nangyari. Ito lang isang komento ko. Kung may palpak o may problemang project na yan, posible sisisi sa mga Duterte. 'Di ba? Sisisi kahit na hindi kasalanan ng Duterte, sisisi sa mga Duterte yan pa. 'Di ba? So, ito yung masaklap dito mga kababayan, yung pambabastos sa mga lokal na opisyal, lalo na sa mga opisyalis sa Davao City, sa Davao, na hindi man lang binigyan niya ng respeto, na nagpunta siya doon, wala siyang invite. Kung mapapansin nyo, wala akong nababasa na nagkaroon ng koordinasyon sa local government na nagpupuntang Pangulo, tapos bibisitahin niya yung project na sa katotohanan mga kaibigan, alam natin na itong project na ito, yun nga sinasabi ni dating mayor na si VP Sara na kanya yan plano niya yan na wala lang siyang fund noong 2018. Okay? Ngayon nung panahon ni Pangulong Duterte, ginawa ng paraan ni Pangulong Duterte at nabigyan ng pundo yan noong 2020 Kung di ako nagkamali, December 9, 2020 nagkaroon ng pundo ng 1.5 billion galing sa China. Ito yung anong tawag nito, yung grant ng China. Wala kahit piso na nagastos daw ang Philippine government. Ang ibig sabihin lang nito, itong kiniklim ni Pangulong Marcos na sinasabi niya na legacy project, hindi siya ang nakipag-negotiate, walang pundo na binitawan ang Pilipinas, at pangatlo, hindi siya ang pumirma, di ba? So ang nangyari diyan pa lang, parang lang siya, nag-supervise lang kasi siya, natural siya ang Pangulo. So inangkin na niya. So sabi nga ng iba, credit grabber, which is, aywan ko sa opinion ko ganun naman talaga siya, di ba? Ganun naman, yun ang napapansin ko. Pag mga palpak, isisisi sa mga Duterte, di ba? Pag okay, sa kanya. Di ba? Prangkahang salita lang ito, mga kababayan. Ngayon, hayaan na natin siya, ang kinin niya kasi siyang presidente, pero ang akin dito, yung pambabastos ba, yung walang respeto. Kung mapapansin mong pagbisita niya, walang mga tao na nagsalubong sa kanya. Alam mong nandoon, puro pulis. Pansinin nyo, puro pulis na nakabarikada doon. So, isa yan sa sinyales. At saka, kung mapapanood nyo sa mga interview doon sa mga taga Davao, galit na galit ang mga taga Davao. Sabi pa nga nung isa, wag na kayong babalik dito, wag na siyang babalik dito. Wala naman siyang pagod dyan. Wala siyang ambag dyan. Sir, para ni mo sir, okay lang ba itong gihimo ni President BBM nga yan siya sa kuhan sa may Bukana Bridge para daw pag-inspeksyon. Sa imong tanong, okay lang ba? Unya ka na nga proyekto kay Tatay Digong pa. Tatay Digong na. Wala sila labot ya. Wala sa mga konseng. Wala may malipay yung mga tao dito. Mas man siya. Willing siya welcome din sa Davao.
Mora na akong Say kasulti. mo kang BBM. Ang BBM? Nagpakita man siya kanina. Ayaw na nagbalik dire. Mm. Wa man ka di man gyapon ka welcome dire. Mm. Digong no na pwede pa. Mm. Makpak kami. Mm. Pero okay lang ba yang gihimo pagbisita sa Maong Tulay? Aw kan dili man na yung mga project. Mm. Ang Tatay Digong man ang panahon pa. Mm. Galing kinahuman ang termino ni Tatay Digong. Mo na iyaw na ang kunon kay siya naman na yung presidente ko. Mm. Okay. Salamat guys, sir. O to. Diba? So ito, hindi to aking personal na napapanood ko lang ito at bibigay lang ako ng reaksyon. Kasi nga tayo mga Pilipino, hindi naman tayo mga mangmang. Di ko alam kung mga mangmang itong mga kasamahan niya dyan sa gobyerno. Pero tayo mga Pilipino, pilit tayong ginagawang mangmang. So, ang ating observation dito, para ilabas ang katotohanan, hindi tayo fake news, ha? Eto pa, mga kababayan, ha? Nangingi ang Pangulong Marcos ng tulong, ha? Sa mga social media na labanan ng fake news, ha? Sino saan nanggagaling ang fake news, mga kaibigan? Ha? Kasi ang nangyayari sa aking opinion, nasa matagal ko na nag-obserba dito sa nangyayari sa Pilipinas, ang katotohanan, nagiging fake news niya. At ang fake news, naging katotohanan na. So ayaw nila magising sa katotohanan. So ang nangyayari, parang sinasabi fake news, na itong mga lumalabas sa media, ha, sa aking opinion, personal opinion, ito yung mga katotohanan na lumalabas. Ha? Kung hindi ako nagkakamali, marami nagsasabi dyan, ha, na ultimo, dyan sa Malacanang nagmumula ang fake news. Ha? Ito pa nga, yung balita ko, yung pampasaho daw sa mga trolls niya sa mga vlogger niya. 'Di ba? Minakaw pa doon sa PCO office. Aywan ko kung totoo ito ba. Napanood ko lang 'yun, ilang milyon, 50 milyon na pampasahod daw sa mga vlogger niya, PBBM vlogger, ninakaw. So ultimo doon nagkakaanuhan na. So may mga vlogger siya, may mga trolls siya. So yun yung nagpapakalat ng fake news. Hindi para ilabas ang katotohanan. Yan ang mga fake news. Sa totoo lang. Kasi dito sa mga pinapost ko, may naglalabasan, di ko makakilala, mga trolls, mga nagko-comment. Puro pabalagbag ang mga utak, yung mga comments ba, malata mo. Yung wala ba silang prinsipyong totoo. Ang ano lang talagang sirain ang katotohanan, takpan ang katotohanan. Ayun, mga kaibigan, ginom lang ako ng chai, medyo malamig dito. Ito yung chai na paborito ko. Dito sa Middle East. Sa 16 years ko rito, lagi ako nag-iinom ng chai. Ngayon, mga kaibigan, tuloy po tayo. Fake news. Ano ba naman mga fake news? Naalala nyo kang Pastor Kibuloy noon, yung sinalakay ang KOJC. Ang sabi niya, wala daw dalang armas ang mga sundalo, ang mga pulis. Pero makikita mo, mayroong mga tear gas, may mga armalite, di ba? So, sino ang fake news? Ha? Pangalawa, eto pa ang pangalawa. Ang sabi niya, ibabalik niya ang 60 billion na PhilHealth funds na kinuha nila. Samantala noon, ayaw nila aminin na nagkukuha sila ng pondo, nakikialam sila. Pero ngayon, ang Korte Suprema, nag-order na, di ba? Naglalabas na ng resolution na nag-uutos na ibalik ang 60 billion. Di ba? So, ayan, ang dami na naman mga kwento dyan na kesyo, binalik na namin. Pero ang katotohanan yan, naiwan ko lang ha, as of this moment siguro di pa naibabalik yan. Kasi wala pang nakikitang patunay na naibalik yan. Kung mayroong nalalaman kayo, mag-comment kayo para malaman ko rin na kung naibalik na yung 60 billion. Dahil bukod dyan sa 60 billion, mayroon pa isa, yung sa PDIC ba yun, yung 107 billion. Ha? 107 billion na, what is this? Pundo ng PDIC. Ito yung tinatawag nila parang yung isa naka-reserve nila ito para sa mga sa insurance ng mga depositor, di ba? So, pinakialaman ito 107 billion na hindi pa rin dapat ibalik 'yan, di ba? Marami pa 'yan na kinuhaan nila ng mga excess funds, di ba? Na hanggang ngayon, di pa natin maipaliwanag. Andyan pa yung Maharlika Fund na 250 billion. Hindi natin alam kung nasaan napunta. So, ako nagre-react lang bilang isang Pilipino. Alam nyo yung mga kaibigan, kung naniniwala lang kayo dito sa opinion ko, itong corruption sa flood control, tip of the iceberg lang yan sa corruption. Marami pang corruption yan mga kababayan. Hindi lang yan mga kababayan. Kung mga Pilipino aware lang or nagre-research lang, marami pa yung billion, trillion pa na mahahanap natin sa corruption kahit saan sa departamento. Andyan yung, what is this? Bureau of Customs, BIR, dami yan. Sa Department of Health, di ba? Marami yan, yung mga ghost na health center daw, di ba? So marami yan mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, natatawa na lang ako. Hindi ako sa makadidiis. Ang akin lang dito is hinahanap natin ang katotohanan. Dahil nga puro na lang twisted, bended, di ba? Tinitwist ang katotohanan. Yun yung medyo nag-aalburuto kami dito mga OFW na kabaliktaran ang sinasabi nila sa totoong nangyayari, di ba? So ayan. So sana may balik na itong 60 billion sa PhilHealth dahil diyan ako, alam mo mga kaibigan, inuulit ko, diyan ako nagsimula na magalit or mainis dahil pira natin yan, member ako diyan na hindi natin napakinabangan tapos samantala ang daming namamatay na pasyente na walang naitutulong. Ito pa nga yung zero billing daw sa ospital.
balita ko kay Dr. sino ba yun? Si Dr. Lanchon ba yun? Na wala naman daw nangyayaring zero billing ha. Napanood ko lang, hindi ako sigurado dito pero yun ang napapanood ko. Bankrupt na daw ang healthcare system, di ba? So, mga kaibigan, malalaman natin, ha? Kasi sa totoo lang ngayon, mga kaibigan, Diyos na lang ang ating pag-asa. Diyos na lang ang ating pag-asa. Dahil grabe na ngayon, ha? Grabe na yung tulong-tulong sila na ma-insist nila na sila yung tama, na ang paniwalaan ng taong bayan ay sila. Na ang manatili sa katotohanan, ay ang katotohanan nila. Diba? Gusto niya i-inject, pinipilit sa mga tao. Gumaganda daw ang ekonomiya. Huwag niyo kayong paglulukuhin dito sa mga OFW. Dahil sabi nga ni Atty. Guanzon kung wala pa ang mga OFW, na tulong ng mga OFW, wala nang ang ating ekonomiya, bagsak na. Dahil ang OFW na lang ang mga tumutulong. Ito pa, nakakalimutan pa siya na kayo mga kaibigan, kasi minsan lang ako mag-upload ng video, mag-vlog kasi nga sa sobrang kabisihan ko. At for your information sa mga nanonood, hindi po ako bayad ang akin ginagawa ito para lang makatulong ng aking opinion at may labas natin ang katotohanan. Ito po mga kababayan, humihingi sila ng tulong sa mga OFW Pagkatapos nyo kaming nakawan, tapos hihingi pa kayo ng tulong sa amin, walang hiya naman itong buhay na ito. Kami pang nabiktima, tayo pang nabiktima sa kagagawan nila, tayo ang linakawan, tayo ang pinagluloko nila. Ngayon, sila may gumawa ng problema, ibabalik sa atin ang problema. Gusto nila tayo magsolusyon. Di ba? Alam mo yung si Saldico, Congressman Saldico. Ako naniniwala, hindi yan si Saldico DDS. Nagkataon lang, nagsabi na siya ng katotohanan na sabi nga, siguro sa naisip, kung ako ba naman, damay-damay tayo. Hindi pwede turo nyo sa akin na ako lang gagawin yung parang sacrificial lamb, di ba? So, aminin natin, alam ko rin yan, magnanakaw din yan si Saldico, billion din yan. Pero ang nangyari, nagsalita na siya kung sino ang mastermind. Kasi ang nangyayari kasi mga kaibigan, itong ICI, ginawa yan, opinion ko lang yan, ginawa lang yan para pagtakpan ang mastermind. Pansinin mo ngayon, nyo ngayon ang issue. Nandun sila nakapost sa mga senador, pero mga congressman, tahimik sila. Ang daming congressman involved sa flood control project, sa mga corruption, pero wala nangyayari sa mga congress. Diba? Sa Kamara. Andun sila nakapokus sa Senado. Mula lang na magsalita si Chis Escudero, si Senator Chis Escudero. Ako hindi ako masyado loyal hindi ako admirer ni Chis Escudero, pero bumilib ako sa kanya dahil sa lakas ng loob niya na magsalita tungkol sa kay Martin Romualdez at saka kay Bongbong Marcos, di ba? Mula lang yan, doon lang nagsimula yan, nagkalitsi-litsi na yun. Tinira na yung Senado. So, ang totoo niyan, opinion ko, nandito sa Congress, sa Kamara, ang maraming nakawan. Hindi lang sa Senado, andito sa Congress. Pero bakit ang Congress ng timing? Di ba? Inuna pa nila isuspinde si Congressman Barsaga na nagsasalita lang, karapatan niya magsalita dahil nga Pilipino rin siya, kongresista rin siya, hinalal siya ng distrito niya pero nauna pa siyang masuspinde. Di ba? So ito mga kababayan, ito ay malinaw, gawain ng jablo ito. Gawain na ito ng mga, sabi nga, mga advocates ng kadiliman. Ito ay hindi solusyon, ang ordinaryong solusyon lang. Dahil alam niyo bakit? Yung mga nagtatawag na resign BBM, resign, walang mangyayari dyan. Sabi nga ni BP Sara, nasa dugo na nila yan na hindi yan sila bababa. So walang mangyayari dyan sa mga rally na yan. Kasi nga hindi yan bababa sila. Isipin nyo ngayon yung mga sundalo, di ba? Yung military, police, anong nangyayari? Di ba? Mayroon pa ngayon yung pinapalabas na parang bribe daw Nagsabi ng Pangulo na may increase sa mga sundalo. Hulug-hulugan. Kumbaga 3 years na hulug-hulugan. Ang ibig sabihin, sa 3 years na yan, hindi sila dapat kumontra sa gobyerno dahil nag-offer na siya ng increase. Alang yan naman mga kababayan. Kaya naman tayo nagre-react nito kasi tax ng mga taong bayan, tax natin yan. Ang pinapangako niya. Kung magkatotoo. Kasi sa ako, duda ako niyan Parang Parang increase, ibibigay ko ito pero wag kayong di ba? Alam niya natin yung mga ganyang mga strategy na, alam niyo mga kababayan, maganda sana yung increase sa military kasi ang heart ko nasa military kasi kumbaga bigong military kasi nag-military training din ako. Graduate po ako. So military minded po ako. Pero hindi napapanahon yung ganon na parang nasa gitna tayo ng corruption na issue tapos wala tayong pera, walang pera ang gobyerno. Tapos ito ngayon mag-aalok ka ng increase, 'di ba? Bakit hindi mo increasean kung totoong nagmamalasakit ka at hindi mo binabribe, Ito kay Pangulong Marcos. Kung hindi mo binabribe ang mga sundalo, bakit hindi mo increasean ang mga nurses, 'di ba? Mga doctors. 'Di
'Di ba? Yung mga may medical practitioner, bakit hindi mo bigyan ng magandang benepisyo yan? Kasi matagal nang naapi ang mga medical practitioner, 'di ba? Yun yung sinasabi ko na kung seryoso siya or sincere siya diyan sa pag-i-increase, bakit hindi niyo increasean ang mga nurses, mga doktor, 'di ba? Second, yung mga maestra, 'di ba? Bakit ngayon pa nga kung kailan nagkakagulo sa nakawan, walang pera ang Pilipinas ngayon, i-offer nyo yan, 'di ba? So, medyo may problema tayo diyan. At itong ICI, balik tayo sa ICI, mga kababayan. Anong nangyari sa ICI? 'Di ba nagsi-resign na si Rogelio Singson, nag-resign. Alam niyo bakit? Hindi rin niya siya masaya, walang pundo. Wala daw pundo. Kumbaga gutom sila at wala daw silang ngipin. Diba? Wala daw silang ngipin. Kasi nga, ginamit lang yan para ipagtakpan ang mga mastermind. O tingnan mo, nyayabang nila. Ito pagkasalita. Si Congressman Martin Romualdez, di ba? Nag-volunteer siya pumunta ng ICI. Bakit hindi siya volunteer pumunta sa Senado? Di ba? Matatapang daw sila. Si Congressman Sandro Marcos. Hanga daw ang Malacanang sa katapangan ni Congressman Marcos, ni Sandro Marcos. Pero sa hamon ng taong bayan na mag-drug test, hindi nila magawa. Yan ba matapang? 'Di ba? Kung matapang kayo, ang problema na tinatanong ng taong bayan, yung pagka-addict daw, kapatid na mismo Amy Marcos, nagsabi nga lulong sa droga ang ating presidente. 'Di ba? Hindi lang ang isang presidente, buong pamilya. 3 years daw siya na hindi nagpupunta ng Malacanang, ayaw tumira sa Malacanang dahil nga, alam mo na, ginawang aywan ko kung anong nangyari dyan sa Malacanang. 'Di ba? Masakit masyado mga kababayan ang nangyayari sa atin. Nadidisib tayo sa katotohanan, sa totoong nangyayari at pinapalakpakan pa natin itong mga taong ito. 'Di ba? So, yun. Tapos na ang kaso. Ako magiging supporter ako, pa-promise ko. Magpa-drug test lang kayo, buong pamilya. 'Di ba? Huwag kayong magsabi na matapang kayo dahil hindi niyo nga kaya harapin eh. Hindi niyo kaya harapin magpa-drug test, dali lang naman 'yan eh. Kung totoong wala kayong tinatago, pa-drug test kayo. 'Di ba? Hindi yung mananakot, tatakutin nyo yung mga tao na pag may nagsisigaw ng pwedeng kasubhan, mga ganun. Ang inasikaso dapat ninyo, sa PBBM government, sa mga gabinete, ang asikasuhin nyo muna, yung mga nagnakaw, diyan kami nabubuisit, yung mga nagnakaw ang asikasuhin nyo, yung bilyon-bilyon na nagnakaw ng pera ng taong bayan, yan ang asikasuhin nyo. Hindi kung ano-ano mapalusot-lusot, dahil mga Pilipino ngayon, matatalino na. So yun yung asikasuhin nyo. Hindi masaya ang mga Pilipino, lalo na yung karamihan ng mga OFW, hanggat hindi nakikita na nakakulong ang mastermind. Yung mga kinakasuhan dyan ngayon, mga sapsap lang yan. Sabi nga ni Senator Marcolita, mga sapsap lang yan. Ang gusto nyo makita, nasa kulungan ang mga mastermind. Diba? Paano magiging nababalitaan ko na napawalan sala na or inosente na daw si walang ebidensya daw kay Martin Romualdez. Kita mo niyan pag-twist ng katotohanan. Samantala, ang daming ebidensya. Ako sa mga ibinulgar ni Saldico, isa kong galit din kay Saldico, pero naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Although siguro may mga konting kasinungalingan, pero ang sinasabi niya, lalo na kung ang buhay niyang kapalit, sasabihin niyan totoo. 'Di ba? Sabi nga, tabla-tabla na tayo. So, walang mangyayari dyan, mga kaibigan. Itong 3 years na natitira sa ating Pangulo, walang mangyayari dyan sa PBBM administration. Dahil puro na lang tayong umaasa doon sa mga pangako, sa mga pangarap niya. Ito na, nangangako si Recto na gagandang ekonomiya. Puro na lang tayo pinapangakuan, puro na ginawa ng pangakuan ang Pilipinas. Puro nakaka 3 years na mahigit, puro na lang pangako. Diyan ako naiinis mga kaibigan kasi yung mental natin, yung utak natin, hindi katulad ng mga utak ng mga adik na ayos na, bilib na tayo. Kasi yung mga adik, mga kaibigan, marami ako naging kakilalang adik kahit dito sa ibang bansa. Sila? Yung ang sarap nila magmangarap, magaling magkwento. Magaling magkwento. Puro hallucination lang yan. Diba? Yung classroom. Ilan ang sinabi ng presidente? Dadagdagan pa, posible madagdagan ng 40,000 na silid-aralan bago matapos ang termino niya. Nangangalahati na siya, mga kaibigan, Kalapan Pulis Karate. Ang ngayon tanong, kailan pa lang ang nagagawang classroom? 22, Sus Maria Josep. Anong klaseng yan? Anong klaseng performance yan na 22 lang? Diba? So, kayo mga Pilipino, magising na kayo sa katotohanan.
walang mangyayari sa pagbabago sa Pilipinas kung watak-watak tayo, kanya-kanya tayong ano. Ano nang nangyayari dyan? Nagsama-sama na sila eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, at lalo na doon sa mga Kristiyano, sa mga believers in Christ. Ito ay kagagawan na ng dyablo. Ha? Kagagawan na ito ng dyablo mga kaibigan. Dahil nagsama-sama na sila. Tingnan mo, yung mga supporter ng mga komunista, di ba? Yung lahat sila nagsama-sama, samantala noon halos magduraan sila. Di ba? Meron pa nga dyan siyang senador na ipapahukay ko no ang paglibing kay Marcos noon, yung senior, gusto ipahukay. Di ba yung senador na yon? Alam niyo na kung sino yun. Ngayon, nasaan? Di magkakampi sila. Yung nagsisigaw noon ng Marcos, diktador Marcos, yung mga makakaliwa, nasaan ngayon? Magkakasama sila, di ba? So nagsama-sama na sila, na puro mga, alam mo yung mga adhikain, dahil nga hindi ordinaryo ang kalaban ng Pilipino ngayon. Ang kalaban ng Pilipino ngayon ay yung mga taong inspired ng dyablo. Makikita nyo sa gawa yan. Ang puno ng kahoy, makikita yan sa bunga. Ang nakikita nyo ngayon ay hindi yan galing sa Panginoon o hindi yan gawain ng tao na may takot sa Panginoon. Yung pagsisinungaling, yung pagdideceive o panlilinlang at pang-aano sa mga tao. Diba? So, ito panging ano ngayon, si Senator Bato. Diba? So, noon pa yun, in-expect natin yan. Ipapahuli talaga yan kasi para mabawasan ang mga, inisa-isa yung mga allies ni Duterte. Lahat ng mga nakakonekta kay Duterte kasi nga sakit ng ulo nila ang mga Duterte. Sa totoo lang, hindi ako suporta ng mga Duterte pero basa na natin lahat yan. Tingnan mo, iniisa-isa sila lahat. Yun lang ang inatupag nila. Yun na lang ang inatupag nila. Ang masama ito, ilang bilyon daw? Wala naman ako nito, nabasa ko lang ito. Ilang bilyon ang ginastos para lang mapabagsak ang mga Duterte para ma-impeach lang si BP Sara. Diba? Which is totoo naman, diba? Yung mga pumirma, magkano ang sinuhol daw? Wano, diba? Ilang senador, ilang kongresista yun na pumirma. Ito na naman, mayroon na naman. Pero alam nyo mga kaibigan, kahit anong gawin nila, pag ang Panginoon na ang magbulgar sa kanila, ang magpahinto sa kanila, maniwala kayo sa akin, walang imposible sa Panginoon. Itong nangyayari dyan sa Pilipinas, sa gobyerno natin, itong corruption, itong panlilinlang, itong pagtitwist ng katotohanan, itong pagbend ng law, itutuwid ng Diyos lahat yan. Wala yan. Tingnan nyo yung flood control projects, ang mga ghost project, di ba? Ang Panginoon na nagbulgar. Di ba? Sa panahon ngayon, ang galing nila mag-deceive ng tao. Naawa ko doon sa, naiiyak nga ako doon sa mga na-deceive. Hindi ako naawa ko sa kanila. Kasi mga iba dyan, mga matatalino, pero nadidisib pa rin, Hindi ko alam kung dahil lang sa pera, sa suhol. Diba? So, yun, mga kaibigan, ito yung last lang ang na-concern ko na, natatawa ako. Natatawa ako dito. Nanghihingi ng tulong si... inumin ko lang to, medyo lumibig na yung tsa ko. Mga kaibigan, nanghihingi ng tulong ang DILG, si Remolla, sino yung palagi nakaganon? May grand entrance pa pag may rally. Nangingi siya ng tulong sa atin, sa mga OFW, na bantayan daw o tulungan sila maghanap. Walang hiya naman ganun ba tayo ka-inotel? Ilang bilyon ang intelligence and confidential funds? 4.5, halos 5 billion. Ang confidential fund. Saan napunta yun na hindi nyo kami na nga yung pinagluloko nyo, kami na nga yung pinahihirapan nyo, tapos kami pa ang mag-aano sa inyo. Maria. Kahit ako galit kay Saldico, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, ito prangkahan. Kahit ako galit kay Saldico, hindi ko pwedeng ituro si Saldico. Alam niyo bakit? Siya na lang ang alas ng mga Pilipino. Dahil pag umuwi yan dyan, tuwad yan, sigurado. Diba? Tuwad yan. Pag umuwi dyan sa Pilipinas, lalo na kung hindi pa siya na-secure ang mga ebidensya niya. Tuwad yan. Yan yung napanood ko Napanood ko doon kagabi na hindi pa dapat siya umuwi ngayon na hanggat ang mga ebidensya niya hindi pa secure. Diba? So, yun mga kaibigan, mga kababayan, patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong magdasal ng Panginoon na patuloy na mag-interfere at ang kagustuhan niya, kalooban niya mangyari at matapos na ito dahil ang Pilipinas ngayon, grabe. Kung nandito lang kayo sa labas ng bansa, makikita nyo kung gaano kaawawa ang Pilipinas. Na pati na yung, alam nyo yung mga kasinungalingan ba? Yung kasinungalingan, alam naman natin ang katotohanan. Grabe, no? So, pilit nila ini-insist. Yung para bang nag-uutos kay Pauli ang magnanakaw, pero siya mismo magnanakaw. Yung bang kalukuhan, utusan niya
Puliin ang mga mastermind, pero siya palang mastermind. Di ba? Mga kababayan ko. Kawawa ang Pilipinas. Naway, patuloy tayong magdasal sa Panginoon na ang Panginoon ang kanyang kapangyarihan ang humipo sa buong bansa, sa ating mga leader, na magsabi na sila ng katotohanan, ilabas nila ang katotohanan, na magkaroon sila ng tapang na katulad nila Congressman Barsaga, nila Congressman Lebesti, di ba? Mayroon pa ito, bago ko itapos lang ito ang vlog ko, may ini-expose si Congressman Lebesti na hindi nila pinapansin na ito ay malaking halaga ng pera at malaking isda ito na hindi nila pinapansin, yung binubulgal ni Congressman Lebesti. Diba? Magagaling. Ako, nahanga kami rito sa Middle East, dito sa mga OFW, itong si mga congressman na mga bata pa ngayon, yung kamanggagawa. Diba? Si Congressman San Fernando. Bilib kami dyan, hanga kami dyan sa katapangan niya. Kay Congressman Barsaga, kay Congressman Lebesti. Sana mayroon pang maraming katulad sa kanila na maging matapang, na walang pakialam kahit ano ang mangyari. Diba? Kaya nga, mga kaibigan, sana kayo, sabi nga ng isang Pilipina na anong nanay na nagagalit ng rally, matatanda na tayo, gumawa naman tayo ng tama. Diba? Lilisan din tayo sa Pilipinas, lilisan din tayo sa bansang ito, sa mundong ito. Ha? Mawawala tayo rito, gumawa naman tayo ng tama. Dahil yung mga kinakamkam ninyo, hindi naman yan madadala sa kabilang buhay. Mamamatay po tayo. Huwag po tayo magsabi na kalukuhan yan. Magdarating ang punto na magtatapos ang buhay natin. Yung bilyon-bilyon, yung mali-malita, yung truck ng pera, hindi mo yan mapapakinabangan. Aywan ko lang. Kasi itong mga mga magnanakaw, itong mga pulitong magnanakaw, blind ang utak niyan ng demonyo. Hindi ba nila na-realize na wala na yung kwenta? Katulad niya yan. Nagpayaman sila sa nakaw. Ngayon, ano nangyari sa kanila? Magulo. Pati yung pamilya nila. Diba? So, anong kwenta? Anong purpose? Bakit ka nagpapayaman, nagnanakaw? Nabubuhay ka ng marangya. Mayroon niya ngayon lumabas 250,000 na tip sa babae. Senador daw. Diba? Yung senador daw na may pangalan na, ang pangalan niya, ang first letter, ang pangalan daw ay may R. Tapos yung family name daw may F. Diba? Pero ilalabas ng Panginoon yan. Lalabas. Maniwala kayo sa yun. Lalabas ang katotohanan. Hindi nila maharang yan. Salamat sa inyong panonood. God bless us all. God bless the Philippines.